So sige mga bata, labas muna, and sa labas ba sila dapat, mga teachers? Isarado yung gate. Sino yung usher dyan? Alright. So tapos na po yung ating break time, and I understand ready na po tayong lahat. Amen? Iwasan po natin, magsigi tayo. Labas-pasok sa ating auditorium. Una, di natin ma-contain ang lamig. Kasi every minute may nagalabas. So paano? Kandaduhan na lang siguro natin yan. Useless yung ating aircon. Kulang pa ng ating aircon, sige pa kayo labas. Dapat sana pag nakauna itong aircon, wala nang sige labas. Para kahit papano, meron tayong maramdaman na lamig. Pero pag ganyan, wala talaga. Okay? And also, members, please lang, no? Let's try to be on time. Amen? Let's try to be on time pag Sunday. Amen. Kaya nating maging maaga sa trabaho. Kaya nating maging maaga sa school. Bakit di natin kaya para sa Panginoon pag Sunday? It's always unfair sa Panginoon natin na lagi tayong nagbibigay sa Kanya ng leftover. Hindi ba deserve siya? Di ba deserve ang Panginoon na ibigay natin yung best natin? Do you realize na ang singing is part of worship? Do you realize na ang singing is signal na nag-start na tayo? Alisin natin yung mindset na sa preaching lang nag-start ang worship. Mali po yun. The moment nag-sing na tayo, that's the start of worship. We worship already. Kaya wag nating i-miss yung singing, nating inspiration. At pangit po na ugali na lagi tayong late sa church. Di matutuwa ang Panginoon. Trabaho mo, maaga ka, madaling araw ka pa, prepared ka na. Estudyante ka, kaya mo ang first subject, alas 6. Makagising ka ng maaga, alas 5. Prepared ka na, nandun ka na sa kiin. Bakit Sunday 8:30, late ka? Ang laki ng oras. Sana baguhin natin yung ugali natin. Gusto natin na i-bless tayo ng Panginoon, start sa ating attitude. First Timothy chapter number 2, verse 9 and 10. Everybody will stand, please. First Timothy chapter number 2. Verses 9 and 10. Verse 9 and 10. First Timothy chapter 2. Verse 9 and 10. Let's read these two verses. A couple of verses we are going to read this morning. Verse number 9, altogether read. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array, but which becometh women, professing godliness with good works. Notice that one, that phrase, professing godliness with good works. Father, we thank you for the Bible. We thank you that we have this book as our guide, a source of our final authority, of our practice and doctrine. It is my prayer today that you'd speak to us in a very simple way, Lord, and I believe the Bible is sufficient for all instruction.
And not only for doctrine, but also in our personal lives as well, in practical things, and that includes our clothing. Today, I pray that you would bless the message. Bless, Lord, the instruction that we're going to tackle today, and especially the servant. I hope it won't make us to be upset nor be offended about this topic, about this subject, because this is the Word of God, and the Word of God is beneficial to all of us. All we need to do is to follow, to obey, and to be subject to the truth, Lord, which is given from the very Word this morning. Father, help us that we should not only be a mere hearer, but instead, Lord, help us to be a doer of your Word. And we do believe there is blessing in obedience. This I pray, and we entrust to you the remaining minutes of our service this morning. Give wisdom and power to your servant as you impart your word. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Be seated, clothed in modesty, a heart after God. This couple of verses, Apostle Paul make it clear that there is a proper dress that women should observe. And praise the Lord, the Bible is complete for instruction. Amen? There is instruction. In verse number 9, this verse addressed to women. And women, listen. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array. Verse number 10, but which becometh women professing godliness with good works. Now, these two verses is very important. That what should the women wear and should not. Modesty is often reduced to just how we dress. But it's far deeper than that. It is posture of the heart. Humility that resists the desire to draw undue attention to self and instead seeks to glorify God. So, ang modesty ay hindi lamang yan about sa damit. It's not about na mahaba yung damit mo. It's not about na modest ka tingnan. But first and foremost, let's consider na ang modesty, it starts from the heart. Amen. It might be modest ka outward, but not inside. Amen. So, it starts in the heart. Modesty starts from the heart. Because when there is modesty in the heart, modesty outside will follow. It is completely impossible that you are godly and your desire and intention is to seek and to glorify God, and you wear dress that is inappropriate. Dress that would not glorify God, dress that would seek attention rather to glorify God. Kaya dapat maintindihan natin ano yung deeper meaning about modesty. Ano bang gustong emphasize o i-emphasis ano bang emphasis dito ni Apostle Paul? Modesty is not just for women. Though Paul addresses women specifically in this passage, however, the principles of modesty apply to all believers, yes or no? That modesty is not only applicable for the women, but for the men as well. If women was given instruction to be modest, I do believe men should also be modest. And modesty is command for all believers, men and women. And God wants us to be modest. Amen. Sa ating pananamit, mga kapatid. That's why these principles are applicable to all.
especially to all of us Christians. Now, first thing we need to consider is that modesty, it is a reflection of our inner devotion. Let me repeat. Modesty is a reflection of your inner devotion. So bakit ka nagdadamit ng tama? Bakit ka nagdadamit ng appropriate? Simply because you want to display, that is an outward, kapatid, reflection of your inner devotion. That means, every time mga babae at lalaki tayo, magsusuot tayo ng damit, we need to consider ano yung purpose. Amen. Ang purpose mo ba, nagdamit ka para makadraw ng attention ng tao? Or is it, you wear something because you want to glorify God? First, dapat we need to understand the purpose why we dress. Kasi pag hindi natin naintindihan ano ang purpose, bakit ka nagdadamit ng mahaba? Bakit ko ito isusuot? Bakit ganito ang suot ko? So dapat maintindihan muna natin ano ang purpose. Kasi pag di mo naintindihan ang purpose, doon tayo nagkakaroon ng problema. So dapat there should be a proper understanding why there is modesty and why God instructed us to be modest. And by the way, what is the word modest? What's the word modest? It was written in the Bible. Are you with me? Verse number 9. Verse number 9. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel. Modest. There's a word there, modest apparel. Well, the Bible doesn't give us a fashion rule book. We don't have a guide, a specific guide for clothing. But it gives us a guiding principle. And we have a clue. And that clue was written there in verse number 9, modest apparel, and that should be our guide. What does it mean to be modest apparel? Modest apparel means clothing that is appropriate. Are you with me? Clothing that is appropriate. When we say appropriate, godly. Clothing that is God-honoring. Clothing that would not seek attention to yourself, rather it points to God. That reflects the character of God in your life. Amen. Not designed to provoke lust or elevate pride. And Paul is addressing a culture where external adornment was often used to signal status or seduce. And God called His people to be different. Don't you know, mga kapatid? Now, by the way, let's go to Proverbs chapter 7, verse number 10. Don't you know that the way we dress is very important? How you dress is very important. Especially ladies. Let's go to Proverbs chapter 7, verse number 10. Proverbs chapter number 7. Proverbs chapter 7, verse number 10. How I wish all the ladies are here tonight or this morning. And all the members. Verse number 10. Proverbs chapter number 7, verse number 10. Shall we read, please? Verse number 10. Ready? Read. And behold, there met him a woman with the attire of an harlot and a saddle of heart. Let me begin verse 9. In the twilight, that is madaling araw o malapit na yung bukang liwayway. In the twilight, in the evening,
in the black and dark night. So puro madidilim. Twilight, evening, in the black and dark night. Gabi, napakadilim na gabi. Sabi ng verse 10, and behold, there met him a woman. May sumalubong sa kanyang babae. There met him a woman with the attire of an harlot and subtle of heart. So there was an attire of an harlot. The Bible mentioned that there is attire intended for the harlot. So this woman was known because of his attire, of her attire. Amen. So the Bible is very clear that Christians should be different from the world. Different from the unbelievers. And as Christians, we should practice what are the things, what are the clothes that ought to be for the Christian. We should not copy how the world dress. Amen. Kahit ano pang trending, every year mayroong trend na mga damit, mga trending na kulay, mga trend na mga fashion. But as Christians, hindi tayo doon after. We are different. We are Christians. In other words, this verse, the Bible says, verse 10, and behold, there met him a woman with the attire of an harlot. Harlot, that is an old term for prostitute. Amen. Meaning, you are sending a message the way you dress. Are you with me? Kung paano ka nagdadamit, nagpapadala ka ng mensahe. At ang tanong ko, ano ba ang damit ng mga harlot? Are they wearing a appropriate attire? Are they wearing a formal attire? Yes or no? No, amen. Kilala natin, madaling makilala. Dyan sa amin, malapit lang kami kay Bordon. O baka may suki dyan. Pag magdaan ka, likod ng Habi Hotel, may kanto po dyan, Bordon yan. 2 kwarto po dyan. Sa kanto mismo, Bidyukihan po yan. Ano? At ilang tao na nag-away dyan, sinalakay, sinundo, inatake ng asawa kasi nandoon ang bana. In fact, may pinatay pa dyan. Idulay pa naman yung pinatay. Tibuli. Pinatay ng husband kasi nakipagtibol ang asawa niya. So, sinugo niya doon, sinaksak niya yung babae, patay ang babae. Dulay pa naman yun, taga-Tibuli. Oh. Meron dong isa naman. Oh. Misis niya siguro, gitibol-tibol. It so happen na ang husband pala, military, o pinutahan, nagbarilan doon sa loob. Nagtataka nga ako, until now, bakit open pa? Dapat sarado na yan. Ang problema kasi, dating kagawad ng Barangay Sunto, si Bordon. Si Bordon, dating kapitan dyan sa Sunto. So, malakas ang kapit. It's supposed to be, hindi dapat ganun. Every time mag-cross ako dyan, every time kasi daanan ko talaga yan. Alos everyday dumadaan ako dyan, lalo na minsan paggabi. Ang dami, hi sir. Nakamotor lang ako. Hello sir. Nandun sa kanto mismo dyan. O nakaupo. Tapos ang damit, mga ganito. Tapos ang pupula ng mga lips. Tapos, wala akong nakita doon na nagdamit ng ganito kahaba. Ibig sabihin, sa damit mo pa lang, ma-identify mo na sila. Amen. Kaya tayo, Kristiyano, sabi ng Bible, nakasalubong niya ang isang babae nakadamit ng harlot. So may damit pang harlot. Amen. Kaya ang tanong, ano ba ang damit ng harlot? Ay kahit mga kapatid, bata, alam na siguro. And we have the idea, ano ang harlot? Ano ang damit ng harlot? So, what should be? What is that? Okay? The clothing of a Christian, what
first thing, we need to consider what it should not be. Okay? Let's go back to our text. Let's go back to our text. To 1 Timothy chapter number 2. In verse number 9. Verse 9. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel. All right? Okay, first is what should be. Okay? Ano dapat ang damit ng babae? Okay? Ano dapat? Okay? Look at verse number 9. The modest apparel, the Bible says, reflects shamefacedness. Shamefacedness. Anong ibig sabihin ng shamefacedness? What does it mean? The word shamefacedness. Bagagnaw? Makapalang mukha? Hindi po. The word shamefacedness refers to humility. Refers to reverence. Refers to a healthy sense of shame. Conscious ka ba? Yun ang ibig sabihin. Na pag nagdamit ka, gina-consider mo, anong sasabihin ng tao? Hindi ba ito offensive? Hindi ba ito nakaka-offend? Hindi ba ito masagwa? Hindi ba ito nag-draw ng atensyon sa akin? Hindi ba nagkaroon na magkasala yung tao pag nakatingin sa akin? Pag nagdamit ako ng ganito? Yun ang ibig sabihin ng shamefacedness. Meron kang consciousness sa mind. Na hindi lang basta nagdamit ka, kundi gina-consider mo kung ano ang impact sa ibang tao, ibang mata ng tao, at ibang isip ng tao. And let me tell you mga babae, na minsan kahit babae ka, na masabi mo sa babae, na grabe namang babaeng ito, parang walang hiya. Kaya niya na magdamit ng ganon. Tama? Na akala mo, nasa kwarto siya, akala mo siya lang ang buong tao sa buong mundo. Walang pakialam sa damit niya. Na pag nagdamit talagang wagas na wagas. Pag nag-short, halos makita ng hita. Pag nagtalikod, halos makita na yung bat-bat niya. Na masabi mo, sino bang magulang nito? Sino bang ano na, ang bastos naman magdamit? Hello? Yun ang ibig sabihin ng shamefacedness. You are conscious na hindi offensive yung pagdadamit mo. Conscious ka na hindi magkasala yung mga tao the way na makita ka magdamit. That's why ilagay natin sa isip, kung idadamit ko ito, kung susuotin ko ito, nakaka-glorify ba ako sa Panginoon o nakaka-offend ako sa ibang tao? It's not just, mga kapatid, bagay sa iyo. It's not just about na maganda kang tingnan, but it's about how you glorify the Lord. Amen. Amen. Kaya dapat every time magdamit ang isang babae, you need to consider ano bang klaseng damit ito, anong ginaportray ko, anong mensahe binibigay, pinapakita ko sa mga tao sa damit na ito. Whether you like it or not, ang ating pagdadamit, kapatid, may mensahe kang binibigay. Nagpuportray ka. And the Bible says, kung ano yung nasa loob, makikita sa labas. Hindi mo pwedeng sabihin, spiritual ka, tapos magdamit ka karnal. Migo pa ta? Shamefacedness. That is humility. That is reverence. Mga kapatid, yun ang ibig sabihin. So dapat magdamit tayo, dapat i-consider natin, is it shamefacedness? What else? What's the next verse? What's the next word about next of shamefacedness?
Next is sobriety. Sobriety. What is sobriety? Sobriety is self-control. Sobriety means sound judgment. That means true modesty, it starts in the heart. It's the opposite of pride and arrogance. It values purity, reverence, and discretion. So yun ang ibig sabihin pala ang sobriety. Meron kang proper judgment. Marunong kang mag-evaluate, marunong kang ma-distinguish mo ano yung godly sa ungodly. Ano yung God-honoring, ano yung God-disrespecting na damit. So meron kang distinction. Ma-identify mo ang isang bagay. And that is sobriety. And we need that kind of judgment if we want and if you want to seek to glorify the Lord. Amen. Mga kapatid. So sabi ng Bible, ano dapat ang ating damit? Okay? Anong klaseng damit? With shamefacedness and sobriety. What is that? What is that? The next phrase, what is that? Ano hindi dapat? Okay? The Bible says, not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array. Okay? So, merong contrast. Ano dapat na damit ang suotin mo at ano ang hindi dapat na damit na suotin mo. At nag-mention po ang Bible here na not necessarily daw na ang damit mo is mamahalin. At dapat ang damit mo, hindi dapat yung nag-draw attention sa sarili mo. Sabi niya, well, maganda man merong accessories. Mga babae, may accessories. May aritos ka, may hairpin ka, may pungos ka, ano pa bang sa mga babae sa buhok. At in fact, sabi niya dito, hindi pwede ka magsigi not braided hair. Siguro kung may edad ka or but sabi niya dito, anong braided hair? Yung sinalapid tapos may kulay-kulay. Kita nyo nang sa NBA nga anong tawag doon ba? Gina-intertwine na parang ginasalapid. Tapos, hindi lang sa lapid. Pag sinabing braided hair, may kulay. Gikulayan pa. May gani kay gikulayan. Kaya kung gisalapid pa, kompleto na. Hello? Kasi ang culture nila nung una ang mga babae nila nung una, isa sa mga sign sa mga harlot, sinalapid ng buhok. Tapos pakulay-kulayan nila. That is a sign sa culture ni Apostle Paul dito sa Corinth, mga kapatid, identity sa mga harlot. That's why sabi ni Paul, huwag niyong i-adapt yun. Kaya baka mapagkamalan kayo yun. Tinubos na kayo ni Kristo, ligtas na kayo. And therefore, magdamit kayo ng tama according sa Bible. Hello, migo pa ta? Bible ito ha. Bible. Bible ito. Wala akong dito. Bible lang tayo. Pero we understand mga kapatid, sa mga senior, of course. Amen. Nanay ko, puti na buhok, nanay ko, mga kapatid, si nanay ko, this coming November, 80 na si nanay ko. Puti na buhok, nanay ko. Sabi ko, Nay, punta tayo doon sa parlor, ipalugom ta buhok mo. Wag na kay magasto lang. Hindi, para magsiksi ka man, para magbata-bata ka man. Hindi na magasto lang yapon. Dugay-dugay, magputi mo lang yapon. Sige lang, at least temporary, okay lang kung mga senior na. Pero si Nanay Mila, talagang totoo na yan. Ako, may puti naman ko, pero natabunan lang di ka gel. Pero di na matinggar, may mga puti na rin ba? Ang swerte lang yun sa ato, Brad Ferdy lang yun ba? Less maintenance. Why logom, why supply, why sabon-sabon.
Di mo na trapuhan. Bala na. Hello? Proper. Kasi ang ating dress, mga kapatid, nag-portray yan. Nagadala ka ng mensahe. And you know what? People, you gain respect from people, mga kapatid, the way you dress. Biskan sabi mo, respetuhon niyo ako, pero ang damit mo, di man ka-respectable. You cannot demand respect, mga kapatid. It should be earned. Amen. At dapat makita sa sarili natin. At maging natin ang atensyon ng tao, respect ng tao, the way we dress. That's how important, mga kapatid, mga kapatid, na formal tayong magdamit. One thing I like about our Vice Mayor, except na, aside na, gatulong siya mga kapatid sa mga talagang mahihirap. But you know what? The way she dress. I don't know kung nakanotice kayo. But the way she dress, I like her mga kapatid. She's formal. Siya lang ang politician so far, nakita ko, na kahit sa mga itinerary niya, punta siya sa mga bukid, punta siya sa mga tutulungan niya, i-interview niya, tulungan niya mga kapatid, nakapalda. Tapos not just nakapalda, mahabang palda. And that's one thing I like. Sabi ko, hanga ako nito. So far, ito yung politician. Marami na akong politician na nakita nationwide, mga kapatid. Pero nakapantalon, kahit sa mga formal event. Pero siya makita mo, parang always Sunday dress. Sunday dress. At mahaba, mga kapatid. Sabi ko, wow. Amen? Kung ito, mga kapatid, I don't know, kung meron siyang background, maybe, I don't know, bakit ganun ang conviction niya? I do not know, kung may conviction siya sa Word of God. Pero kung ito, mga kapatid, politician ito, are you with me? Mga kapatid, I could not say na talagang Christian ito, 100%, I do not know, maybe my ideas about the Word of God, but my point is, conscious siya sa damit. Formal siya magdamit. And I do believe, hindi lang siya basta-basta nagsusuot. Sapagkat I believe, meron siyang mensahe na gustong ipaabot. Amen. Kaya importante po mga kapatid, lalo na mga babae, magdamit tayo ng tama. Kasi kahit hindi ka magdemand ng respect, tao will respect you, people will respect you the way you dress. Diyan ba tayo? Look at the verse. Not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array. Ano dapat ang hindi dapat? Ibig sabihin, ang babae, well, kaimportante may accessories ka. Part na ng babae. At in ancient culture, mga kapatid, earrings is a long practice. Meron na talagang mga earrings sa time pa ni Moses. May mga earrings na po ang mga babae. And by the way, ang earrings para talaga yan sa mga babae. Amen? Dapat walang lalaki na mag-earrings. One of the identity na babae yan because of earrings. Kahit magtalikod. Kaya pag ikaw lalaki, nag-aritos-aritos ka, baka mapagkamalang kang agi. Kaya hindi ka ma-offend kung mapagkamalang kang agi. Marami ng mga lalaki ngayon, pachoy-choy, paritos-aritos. Pero that is not proper. Amen? What else? Sabi ng Bible, not costly array. Not necessarily na ang damit mo mamahalin. Not necessarily ang damit mo branded always. What the point, mga kapatid, is that kahit hindi branded, ang damit mo, dapat mag-portray ang Christ-likeness character. Damit na God-glorifying. Hindi niya sinabi na dapat ganon. In fact, sabi niya, not costly array. Mamahalin, ganito na damit, no. Well, okay, kung kaya mo ka-afford ka, it's okay. Pero hindi yan ang point dito ni Apostle Paul. Mga kapatid. Alright? Because true modesty starts in the heart.
It's the opposite of pride and arrogance. It values purity, reverence, and discretion. And also Paul says, good works over good looks. Importante yung good works. Look at verse number 10. But which becometh professing godliness with good works. So ang babae na may modest apparel, may shamefacedness, may sobriety, mga kapatid, automatic po ang result. The result is good works. In other words, mag-prevail ang good work kaysa good looks. Anuhon ka man ang good looks, pero why ka man good works? So, importante yung good works bago ang good looks. But I believe, mas maganda din mga kapatid, ang good looks, mag-follow yan kung ga-practice tayo ng modest apparel. And by the way, mga ladies, nag-start lang yan mga kapatid, early 1900s. Based on history, nag-start lang ang mga babae na magsuot ng pantalon early 1900s. 1920s to 1930s, doon na talaga nag-start. Dahan-dahan ang mga babae nagsuot ng, tawag dyan, mga pantalon. But long time, sa history, 1800s, 1700s mga kapatid, 17th century, lahat ng mga babae sa ating bansa, wala ka makita nagsusuot ng pantalon. Sa time ni Rizal, walang babae ba nagsusuot ng pantalon? Kaya nga, tinawag tayo yung tawag naman, Maria Clara, kasi doon yan gi-adapt. And you know what? May design, may reason kung bakit ang ating pantalon makadesign niya, Brad. Amen? May design yan, hindi po accident na ang pantalon may zipper sa harap. Samantala, ang palda sa babae, ang zipper sa likod. May purpose yan, nakadesign po yan. But sad today, na marami ng babae nagapantalon. Which is ang pantalon, nakadesign yan sa mga lalaki, not for the women. Hello? Are you listening? Deuteronomy 22 verse number 5. Yes, this is Old Testament, but very clear, mga kapatid, instruction from the Bible. Verse number 5. Verse number 5. Deuteronomy 22, verse number 5. Let's read verse number 5. Read. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on woman's garment, for all that those so are abomination unto the Lord thy God. Amen? The Bible is very clear that there is instruction from the Lord that women was forbidden to wear the things which belong to man. In vice versa, the man should not wear the things which pertaineth unto the woman. That means there is a specific clothing intended for the man, and there was a specific clothing intended for the woman, but not vice versa. But sad today, our norms today, the trend today, gipromote ng Diablo, unisex. Nawala na yung distinction na sa lalaki ito, sa babae ito. Gusto na ni Satan na lituhin yung mga tao. Kaya marami ngayon, nalilito na sa gender nila, kung lalaki ba sila o babae. Dahil si Satan mismo, pati sa gamit, gigawa na niyang unisex. Pwede pang lalaki, pwede pang babae. Pwede pang babae, pwede pang lalaki. But the Bible is very specific. The Bible is very clear. Amen. Na ang damit sa babae, huwag suotin ng lalaki. At ang damit ng lalaki, ganun din po, huwag suotin ng babae. And we know that wearing of pants is intended for the men.
Pants primarily intended, designed for the man, not for the woman. That's why kapag mga kapatid, ang babae nagpantalon, we violate the principle of the Bible. That is immodest. At pangit yung babae. No? May mga pantalon pa ngayon na masyadong fit na fit mga kapatid. Nagaulbo na ang buli mo, tapos sa atubang mo, gaulbo man. O, tapos ang imo man nga bayo, anong tawag na? Pahanghang pa. O, diri, pakita-kita pusot. O, tapos dira. O, may kanalaw ayan sina. That should be, mga kapatid, that should not be practiced among Christians. May pamangkin din ako, sinisita ko. Huwag kang magdamit ng ganyan. Gina-private message ko na lang. Kay ma-offend man kung i-rebuke mo sa public. Mahilig mag-short. Hey, listen church. Anything that belongs to God should not be displayed. Our bodies belongs to the Lord. And by the way, modesty, like I said, applicable to all. Whether you are man or woman, we should practice modesty. Kung bawal sa babae ang short, ganun din sa lalaki. Well, I admit before mga kapatid, gawin ako ng short. But thank God, the way I meditate the Word of God, nakarinig ako ng mga preaching, I was convicted. And that is true, na ang modesty is not only for women, but for the men as well. Don't you know na ikaw lalaki, mahilig ka mag-uba-uba, mag-taplis-taplis, tapos mag-short-short. Paano? Tapos may kapitbahay kang bakla. Nakuha yung point, Brad? Si Pastor Andres Babungkales, yung nagpunta dito, Brad, nag-gym siya nung una. Agoy, pagwa niya sa gym, gipisga dayon. Uy, katiga. Tagilid siya, tapos gipisga. Wow, katiga. Kita mo lang. Gusto niya sumbagon mo. Kaya nag-stop na siya mag-gym. Sabi na nga sa, stop na. Undang. Ha? Undang, ha? Umang. Kaya mahirap. Kasi siyempre pa mag-gym, di ba? Ano tawag doon? Sando? Tapos ano pa? Plano tayo kumad, di na lang. Iba si babugto ato. Paghakwat, nagligto. First time pa lang, balda na. May point mga kapatid is, sa damit natin, hindi lang babae ang Brad. Nakuha niyong point mga kapatid? Kaya, hindi dapat lalaki, di na tayo Brad, isiliblis, di na tayo mag-uba-uba sa labas, tambay-tambay ta, bakal taasin, ayo, tapos uba-uba ka na. Amen, di maayo nga Christian, dili maayo nga testimony. Kristyano ka, tapos gawas ka sa gate mo, gawas ka, bakal ka dito, tapos nakauba ka, nakashort ka. Tapos, here you are mga kapatid, you are claiming Christian. How could you be a testimony to your unbeliever? Amen, nakuha nyo? Amen. I said many times, magin natin ang respect sa pananamit pa lang. Are you with me? Sa damit pa lang mga kapatid. Kaya po, maliwanag po ang Bible na mayroong instruction. Alright? That women should not wear that which pertaineth unto men. In other words, dress mga kapatid, that speaks about identity. Speaks about identity. Ang pagdamit natin ng tama, proper, we portray mga kapatid, our gender. So, ibig sabihin, pag nagpalda ka, automatic na yan, ang mindset ng tao dapat, babae ito.
Pag nagpantalon ka, hindi ka na questionon, lalaki ito. Pag magpunta ka ng CR, anong hanapin mo? Paano mo ma-identify na ito pang babae, ito, this is for the female, and this is for the male? Di ba? Usually, sa sign pa lang. That is international standard. Kahit saan ka, kahit magpunta ka sa ibang bansa, pag magpunta ka ng kanilang bathroom or restroom or CR, sa sign pa lang ma-identify mo na. Paano mo nalaman na ito pang babae? Dahil ang drawing, ang signal, ang signage, nakalagay palda. Tama? Oh. Tapos sa lalaki naman, pantalon. That is international. Ibig sabihin, mayroon silang mindset na ang palda that is intended for the women and pants intended for the men. Bakit ngayon marami pang babae nagapantalon? Pastor uniform, pastor trabaho. Well, I understand siguro sa trabaho, company uniform or ganon, I understand. Pero dapat paglabas mo sa trabaho, dapat magbihis ka na. Hindi, nandun ka pa sa mall, nakapantalon ka pa. Nandun ka pa nagmarket, nakapantalon ka pa. Dapat paglabas mo sa CR doon, magbihis ka sa CR, paglabas mo sa opisina mo, dapat iba na ang damit mo. Are you with me? Church, that should be our conviction. That's identity. And very sad ngayon, marami ng mga Christian ngayon, they are compromising. Kung ano ang suot sa mundo, suot na rin nila. Wala nang kaibahan. Ang suot nila, ganun din po sa ang suot ng kapitbahay, ganun din po ang suot nila. And let me tell you today, ang modesty should be our lifestyle. That should be the part of your life. It should not be during Sunday only, but it should be your lifetime conviction. Pag sinabing lifestyle, kahit saan ka, namalingki ka, nagmarket ka, pumunta ka ng school, nagtrabaho ka, nagbiyahe ka, yun na yung suot mo lagi because that is your conviction. Modesty is not just like a uniform. Nasuotin mo lang, maging modest ka kay Sunday ngayon. Pagka Monday, immodest ka na. You did not understand what is modesto is all about. And I believe maraming mga members dito, Christian dito, sorry to tell you, mga kapatid, but we are sometimes immodest. The way we dress sa ibang araw. Dapat consistent tayo. Sa bahay ka man, gatrabaho ka man, wala ka man sa simbahan, dapat ang ating damit sa Sunday, makita pa rin sa Monday, makita pa rin Tuesday, makita pa rin Wednesday, until Saturday. Hindi kay nami ang imo nga kuan, laba-laba ang imo nga bayo Domingo, pagka Lunes, ga-short ka na. Do you think na wala ka nakita ng Panginoon? Sana maintindihan natin mga kapatid. This is Bible principle. Amen. This is Bible principle. At dapat gagawin natin ito. Our conviction should be, hindi ko ito gagawin dahil sinabi ng pastor, hindi ko ito gagawin dahil baptist ako. No, our conviction should be, gagawin ko ito because I love the Lord. And because I love the Lord, I want to obey Him and I want to honor Him. Amen? Kasi pag sa tao ka lang, pag sinabi mo, sinabi ng pastor, dahil baptist ako, that is legalism. Dapat ganito kay baptist ka, dapat ganito kay Christian ka, gagawin ko ito, that is legalism. Ang tawag doon. Pero pag sinabi mo, gagawin ko ito because I love the Lord and I want to obey the Lord and I want to honor the Lord, that is the true conviction. At kapag ka ganun ang conviction mo, kahit walang pastor, kahit di ka nakita ng ibang member, gagawin mo ito because you want to honor the Lord.
Kaya yung ibang mga Kristiyano, uy, si pastor, uy. Hello, amen? Walang takot sa Diyos kay pastor. Nahiya kay pastor, pero di nahiya sa kay Lord. Walang conviction. Ang taong convicted, mga kapatid, gagawin niya ito because he loves the Lord. He want to honor the Lord sa kanyang damit. He want to portray na gusto niya maging testimony ang kanyang damit. Migo pa ta? Church, this is Bible principle. Hindi kayo dapat ma-offend. This is the Word of God. And if we want, mga kapatid, don't you know, maybe nag-struggle ka sa life mo ngayon, marami kang mga trials, marami kang mga struggles sa life, maybe because may mga bagay nga nag-disobey ka sa Panginoon. And that is part of consequence. Ang na-experience mo ngayon, because there is something na gusto ng Diyos na baguhin mo sa buhay mo. Di mo lang namamalayan, bakit nag-struggle ako? Bakit hirap ako financially? Bakit marami akong ganito nangyayari sa buhay ko? You better check yourself. Maybe mayroon akong mga bagay na hindi ko natama. Maybe may mga bagay ako na nag-disobey ako sa Panginoon. And that is why nag-struggle ako ngayon. That's why you better check yourself today. Because hindi po kalooban ng Diyos pahirapan ka. Gusto ng Diyos mag-enjoy tayo. But when we deliberately, willfully disobey God, there will be a consequence. Mga kapatid. Diyan ba tayo? Mga kapatid, there is blessing when we obey. At dapat ang ating pong pagdadamit, hindi lang po enough na magdamit tayo, mga ladies, mga babae, hindi lang po enough na magdamit tayo ng palda. Ang proper way, are you listening? The proper way, the appropriate, the modest apparel, mga kapatid, is dapat ang babae walang portion sa kanyang legs na makita. Walang naka-expose po, mga kapatid, na skin sa kanyang batiis, sa kanyang legs. Is not enough lang matabunan ang tuhod. But until there, dapat covered yan. That's the proper way. Like I said, there is shimet. Sabi ng Proverbs kanina, that attire of an harlot, dress of an harlot. Sinong magbabastos sa iyo kung nagdamit ka ng tama? Sinong magbabastos sa iyo kung formal ang damit mo? Tell me. Amen? Sinong mahirapan magupo dyan? Kung ang damit mo dito, tapos magupo ka. Pero kung mahaba ang damit mo, are you with me? Nakuha nyo? That's why I will not stop preaching about modesty until na may makita pa ako na galabas na batiis dyan. I will not stop preaching about modesty. Bahala matakaan ka mo about preaching modesty. Mapuno talingan nyo. But I keep on preaching because that is my job. To remind you na kahit, mga kapatid, ang mundo ngayon halos hindi na nagdadamit, halos hubot-hubad na. But we as Christians, we should maintain a godly, God-honoring dress, mga kapatid. Kaya kayo, mga husband, Brad, dapat kayo din, makinig mga husband, Brad, dapat isa tayo, Brad, ng mga critic sa wife natin. Pag na-sense natin na hindi appropriate ang damit ng ating wife, pwede natin sitahin, love, dear, babe, honey, tingin ko parang inappropriate ang damit mo, parang may something. Ako mismo, ginasabi ko yan kay Mambik. Mambik, Mami, masyadong ng sleeveless mo? Dapat ang babae hindi dapat magsuot ng sleeveless. Dapat hindi ito naka-expose.
Dapat it should be, meron dapat sleep ang babae. Are you with me? Dapat ang proper na babae, dapat hindi plunging, hindi masyadong malaki ang round neck. Don't you know na ang lalaki minsan, 90% ba, makinig kayo mga lalaki, ayon sa survey, 90% ang mga lalaki, pagkausap babae, wala sa mukha, nasa dibdib. Ala ka, Brad, ala mga lalaki. Oh. Kaya minsan ba, pag makipag-usap ka sa babae, The proper way, Brad, na mag-usap sa babae, eye contact. Dapat ang lalaki na formal, hindi ka kadtong mata. Oh. Dapat kung nakipag-usap pa sa babae, lalo na mga babae nga, mga kapatid, kana bang mga unbeliever or ano, dapat maintain eye contact. Hindi nga, sis. Tampuy. Dugay-dugay, kitampuyo, galagay. Diba, baka-offend man ang ganon. Sa babae, offensive yan na kausapin ka, tapos ang mata mo, kung diin ka gakadto. Oh, kaya kayo din mga babae, magdamit ng tama. Proper ba? Dapat make sure na ang damit mo, pag nagduko ka, hindi man masyadong laylay. Kasi minsan, ano talaga, may time talaga magduko ka, or may kuhaon ka, may ano ka. Tapos kung masyadong open ang binig mo, ang neckline mo, hindi imbes ang tao, wala sala, nakasala na. Kaya di ka careful sa damit mo. And don't you know mga kapatid, accountable tayo someday sapagkat contributor tayo kasi hindi tayo careless sa mga damit natin. Bastos sila bastos, ikaw. Kaya kung di ka nagdamit ng ganyan, anuhan, Brad? Nakuha niyong point? Kaya mga lalaki Brad, teknik eye contact okay lang kung si Mrs. istoryahon mo. Pero pag iba ba, dapat diyan ba tayo? I close with this mga kapatid. Why modesty matters? Why modesty matters? Bakit kailangan maging modest ang isang babae? Reason number 1 mga kapatid is that we are ambassadors for Christ. Amen? We are ambassadors. We are representing Christ. We are Christ representative. Makikita si Kristo sa ating buhay dapat. And since we are ambassadors, kung ano yung standard ng Panginoon, dapat ganun din tayo. Amen? And since Jesus Christ naglagay sa atin mga kapatid ng ganung standard, we need to follow that standard. Because we are Christ ambassadors. Sikan mga kapatid, our bodies are temples of the Holy Ghost. Amen? Our bodies is a temple of the Holy Ghost. 1 Corinthians chapter number 6, and we will close with this. Chapter number 6, verse 19 and 20. 1 Corinthians chapter number 6, verse 19 and 20. 1 Corinthians chapter number 6, verse 19 and 20. Verses 19 and 20. Shall we read, please? 19 and 20. Ready? Go. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are what? God's. The Bible says we are bought with a price, and that price is the blood of Christ. And that is why the Bible says also, let us glorify God in your body and in your spirit.
Now, how could we glorify God in your body? By wearing an appropriate, godly, God-honoring clothes. There should be a dress code. Kung sa school, mayroong uniform, may ga-practice sila ng dress code. Sa Christian, dapat meron tayong ding dress code. And mga kapatid, thank God, we have this instruction from the Lord, mga kapatid. Okay? Clothed in Christ. Ultimately, modesty is not just about clothing. It's about being clothed in Christ. Romans 13:14, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make that provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Let us adorn ourselves, not just with outward garments, but with righteousness, humility, and good works, so that when people see us, they see Christ in us. Amen. Dapat makita ang ating Panginoon. Sa damit pa lang mga kapatid, makita na nila, wow, itong mga taong ito, may Diyos ito. Itong mga tao ito, mga godly ito ng mga tao. Take note, our body becomes the temple of God. And since this is the temple of God, it should be holy. It should be consecrated, mga kapatid, because this body belongs to the Lord. That's why, mga women, this message, okay, the intention of this message is to remind us na sana makorek natin, no? So kung alam na natin na mali yung ating ginagawa, then itama natin. Itama natin. It's not too late, mga kapatid. No? The Bible is enough. We believe, mga kapatid, the Bible is our final authority. Is that sabi ng tao, hindi na sinabi ng Bible, ng pastor, kundi ano ang sinabi ng Panginoon sa ating buhay. So dapat hindi tayo ma-offend. Di ba napakaganda na ang ating damit, God glorifying? Oh, kaganda kung lahat ng mga babae ang hahaba ng mga damit, that is God glorifying, mga kapatid. Shall we all stand? This morning, tayo. And let's come to the Lord in prayer. Let's come to the Lord in prayer. Father in heaven, we thank you for this morning. We thank you, Lord, for the instruction from the very Word of God. Thank you for Apostle Paul, na nagbigay po, Lord, ng instruction sa kanyang sulat to Timothy. And please help us, Father, that we should not grumble, we should not murmur, nor complain about the preaching, or we got offended, Panginoon. This is the very Word of God, and this is part of the mystery program that Paul is talking about how to dress properly. It is our prayer, Lord, na sana po na kami ay na-remind, especially aming mga babae, aming mga ladies, na we need to be careful enough the way we dress, because the way we dress, Lord, we are sending message to the people around us. And it's my prayer, Father, na sana po, kahit sa pagdadamit pa lang namin, sa pagdamit pa lang namin, makikita na, Panginoon, na mayroon kaming distinction. We are different from the world. We are different from the believers. We are now new creature in Christ. We are bought with a price. Our bodies becomes the temple of God. Therefore, Lord, dapat holy ang aming katawan. Dapat takpan namin ang aming katawan. The reason why, Lord, naggawa ka ng damit kay Adam and Eve after the fig tree, simply because you want to cover, Lord, to cover that flesh, to cover that body, Panginoon. And you yourself, the one who initiated, who made an effort na matakpan ang kanilang katawan. That's why, Lord, please help us na hindi namin i-take for granted ang aming pagdadamit. We should dress properly. We should dress the kind of dress that God will be honored. Dress that will portray the holiness of God. Dress that reflect the character of God in our lives. Lord, help our young people. I know they can be easily swayed away. They can be easily enticed by the world. They can be easily tempted. That's why, Lord, I pray for them that they could be able to stand the truth. And they should not compromise, Panginoon, na kahit i-bash sila, kahit sabihin sila, luma na yan. But, Lord, we need to stand what is truth and what is the Bible principle, that women should wear properly
I pray for our women na sana wala na magdamit ng pantalon dito, Panginoon. Whether inside the church, outside the church, especially members of this church. Sana wala nang mga babae na magsuot ng short. Wala na magsuot ng mga jogging pants. Wala na magsuot ng mga leggings. Wala na magsuot, Panginoon, ng mga square pants. Ipakita namin na mayroong kaibahan sa aming buhay. Binago na kami ni Kristo. At makikita yan the way we dress, Panginoon, sa aming pananamit. Today, Father, I pray, help us, Lord. I know it's difficult, may struggle. Lord, minsan mas piliin namin ang convenience kaysa conviction. But I pray today that, Lord, tulungan niyo po. Kahit mga lalaki, tulungan niyo kami, maging modest kami. Whether sa outside the church, inside the church, wherever we are, Panginoon, magdamit kami ng tama. Narinig natin, church, ang instruction from the Word of God. This morning, kung naintindihan mo ang mensahe ng Diyos, at nangusap sa iyo ang mensahe ng Panginoon, the Holy Spirit talks to you, you can come to the altar and say, Pastor, salamat sa instruction. Pastor, salamat sa message. I know there are times I am having hard time to follow this guideline. I'm having hard time to obey this. But salamat. Salamat po sa instruction today na na-remind ako. Pastor, hindi ako dapat ma-offend, hindi ako dapat ma-upset, but magpasalamat ako kay Lord na may narinig akong mensahe na ganito. Pastor, please pray for me. Yes, you can come. God is gracious, mga kapatid. Lahat tayo nag-fail. But salamat, God give us a second chance. God, He loves us so much. He gives us grace, mga kapatid. He gives us grace. At willing siya, mga kapatid, na tulungan tayo na mai-correct natin ang ating akala natin minsan tama sa harapan ng Panginoon. Akala natin, simple lang po yan. But that is disobedience, mga kapatid. Why don't you come to the altar and pray, Lord, tulungan niyo po ako na magawa ko ito. I know it's not easy. It's hard. But salamat po sa instruction. Amen. The password. A picture of a baby cat. See, do not distract me. Do not distract me. Thank you, Lord, for this moment. Gracious and loving God, thank you. Thank you for this morning. Thank you for these good reminders that you have allowed us to hear and listen and meditate. Thank you, Father, that we have the Bible, which is our final authority for instruction. And most of all, thank you for these people who came forward. I pray for them. Give them grace, Lord. Give them mercy. Give them strength to obey, to follow anything that they have prayed, Panginoon, this morning. I do pray, Lord, na magawa namin at maging testimony po kami. Not only here in the church, but even sa aming mga neighborhood, na mapakita namin, Panginoon, ang proper dress code, ang proper attire, ang modest attire, Panginoon, na kung saan God-honoring. I pray na, especially our ladies, that, Lord, i-observe namin. We may not be able, Lord, to win them by telling them the gospel, but the way we live, even sa mga practical, our manner of life, Panginoon, we speak to them. Through our manner of life, the way we dress, Panginoon, we portray the gospel. Na aming Panginoon, namatay para sa amin,
mga kasalanan. Also sa aming mga men, help us, all of us, Lord, na maging modest din po. Careful kami, huwag kaming mag-uba-uba, huwag kaming magsuot ng mga sleeveless, lalabas ng bahay, lalabas ng gate, na hindi proper ang aming attire. Help us, Lord, na maging a testimony, loving God. Thank you. We thank you, Lord, sa message na ito. I pray, pag-uwi namin, busog kami sa instruction, at ma-apply namin sa aming pag-uwi na mayroon kaming conviction. Not because sinabi ng pastor, not because we are Baptist, but we do this because we want to follow the Lord and we love the Lord. And because we obey the Lord, we want to honor the Lord. Thank you. All glory, honor belongs to you, Father. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, remain studying. This time I call our moderator,